Kaya naman nagsisimula pa lang ang araw, sira na agad ang umaga ng mga napapadaan sa estero. Sari-sari ng amoy, mapanghim, basta lahat ng klaseng amoy. Maaamoy mo rito. Ginagawang kubeta. Kaya ayan, talagang halos nagmamadali ako dito, halos matakbo ako dito. Ito lang po, wala na pong ibang daanan. Ito lang po. Minsan lumalayo yung konti po. Sa lugar na to, lagi po mapanghi. Pero minsan po talagang masusok tayo sa amoy dito. Sana po, mga umiihi dito, wag na silang umiihi kasi nakakapirwisyo po ng sa yung mga dumadaan. Sakit ng ulo ni Mang Bitoy ang masangsang na amoy sa estero. Katabi kasi nito ang tindahan niya. Maya, mayroong umihi dyan. Sa daming tao dito, sakayan kasi ng bus dito. Napipilitan yung mga tao umihi dyan. Tinitiis lang namin dahil wala kami magawa kung sasabihan namin. No choice yung mga tao dahil daming tao, walang ibang mahiyan kasi. Nakapaske lang nga dito pa rin sila umihi. Ilang beses na raw niyang pinagsabihan ang mga pasaway. Kahit sabihan namin bawal, nagagalit pa sila dahil hindi matitiis yung nahihi na sila. Nasabog na yung pantog nila. Sabi ko, sir, bawal mo yung mangingi dyan. Babaho yung tabi ng panintindahan namin. Sandali lang, nakalaos lang ako. Alam mo kasi ang Pinoy kasi may pagka-resilient, At minsan meron tayong ugali kasi na minsan pag walang nakikitang mga police enforcers, pag walang nakikita na strict ang rules ay medyo nagkakaroon tayo ng pasaway na attitude. Siguro dahil we don't mean what we say. Ibig sabihin hindi natin sinusunod kung anong patakaran, kaya ganun ang nangyayari. Ang estero, hindi lang ginawang kubeta. Ang isang ito, kung magbalat ng prutas, parang isang malaking basurahan ang paligid niya. May nagtapon din ng plastik at sigarilyo kahit pa may kalapit namang basurahan. Ayon sa eksperto, tayong mga Pilipino ay malinis sa loob ng tahanan. Pero sa labas ng bahay, wala tayong malasakit. Ang definition natin ng ating bahay ay yung atin lamang. Lahat ng hindi atin, lahat ng nasa labas ng atin, hindi atin. Pag hindi atin, sa pamahalaan. Kaya ako, mas gusto ko magtapon ng balat ng basura halimbawa, dyan, kaysa sa loob ng bag ko. Ang bag ko ay bahagi ko, bahagi ng bahay ko, ako. Lahat ng labas ko, hindi akin. So, yun ang pagtatapunan ko ng basura. So, ano ang malinis sa kanila? Yung loob ng kotse nila, yung loob ng bahay nila, yung loob ng bakura nila, at yung balat ng candy, lahat ay nasa labas nila. May mga dumudura at sumisinga rin sa estero. Banta ito sa kalusugan. Hindi lang ito usapin ng disiplina kundi urbanidad na dapat bang dumudura o hindi dumudura sa kalye. So, ngayon, sa atin, hindi ka dumudura sa loob ng mall. Bakit? Kasi may konsepto ka na makintab. Saan ka dumudura? Sa bato o kaya sa lupa. Bakit? Kasi doon sa lugar ninyo, ganoon ang ginagawa ninyo. Kaya, paano mo sasabihin na basta-basta na kinakailangan yung ginagawa mo sa lugar mo, wag mong gawin dito. So, kinakailangan meron kang ilang mga oryentasyon. Mayroon namang walang pakialam sa kalusugan ng iba. Naninigarilyo kahit sa lugar na matao. Sa mga abangan ng sasakyan, sa loob ng mga jeep, maging sa mga paligid ng ospital, hindi nagpapaawat ang mga nagyoyosi. Naninigarilyo, sir. Bakit kayo pinapanigarilyo, sir? Hindi niyo po napansin yung nakasulat? Sir, may nakasulat po bawal manigarilyo. Bakit po tayo napapanigarilyo dito, sir? Ano po? Sir, may nakalagay po bawal manigarilyo. At po tayo dito, sir, naninigarilyo.
Ayon sa Global Adult Tobacco Survey o GATS, mahigit kalahati ng mga Pilipinong pasahero ng pampublikong sasakyan nakalalanghap ng usok ng sigarilyo. Siyempre, delikado sa